teachers from the Western State University. They are passionate in their teaching, and they have a strong communication skills, and they are also flexible in responding to the different classroom situations. Ang mga kalakasang nakikita ko sa mga student teacher ng West Visayas State University ay una, palaging maaga sa pagpasok. Okay? Tapos magalang at laging bukas sa mga puna at mga suhestyon. So aking nakikita, tuwing araw sila ay nakikita kong palaging busy. So busy sila sa paghahanda ng kanilang mga gagamitin sa kanilang klase. So sila ay madaling turuan. So marunong silang magbigay ng ideya o mag-share ng kaalaman sa kanilang mga mag-aaral. The student teachers of West Visayas State University have in-depth knowledge when they are talking about their subject matters. So I would say that it is one of their strength coming inside the school that really help us teacher and in teaching and in the classroom management. Kung professional na kalakasan ng ating pinag-uusapan, siguro yung kahandaan sa pagtuturo. Ang mga kalakasan na ipinapakita ng mga practice teacher ng West Visayas State University ay kahandaan sa pagtuturo. Unang-una na dyan ang paggawa ng lesson plan, madetalye at saka ang estratehiya ay bagong-bago. Our practice teachers consistently demonstrate strong content knowledge, effective communication skills, and confidence in delivering lessons. They are skilled in using ICT tools to make learning more engaging and interactive. They also show good classroom presence, leadership, and the ability to build respectful relationships with learners. From my observation, the practice teachers consistently demonstrate confidence, respect for learners, clear communication, and effective classroom management. Naalala ko meron akong natandaan na isang sitwasyon na talagang napahanga ako sa isang practice teacher. Okay, ang una-una doon yung kumbaga ang isang estudyante na hindi ganoon kumbaga sa talakayan sobrang tahimik and at the same time mababa ang marka. Nung yung teacher na ito, yung practice teacher na ito ay nagkaroon ng inisyatiba na ibahin ang pagdulog niya o estratehiya niya sa pagtuturo sa partikular na mag-aaral na iyon. Ang resulta nun, dahil meron siyang ibang estratehiya na ginamit, ay tumaas ang marka ng bata at mas paminsan-minsan ay nakikita kong nagtataas ng kamay ang mag-aaral na iyon. Kaya napahanga ako sa strategy niya o pagdulog niya na ginamit sa estudyante na iyon. How they handle the unexpected situation, they know how to adjust to the needs of the pupils, and they know how to cater the different needs of the learners. Noong unang araw na nagkaroon siya ng kanyang pagtuturo, papakitang turo sa mga mag-aaral, nagulat ako dahil siya ay mahusay sa pagtugon sa mga misbehavior na nagaganap at mahusay din siya sa pagdisiplina sa mga bata. Okay? At ang isang talagang namangha ako ay noong papakitang turo siya tungkol sa yung halimbawa niya, yung ginamit niya ay tongue twister, na talaga yung mga bata ay namangha sa mga halimbawa ng tongue twister na kanyang ipinakita at ibinahagi sa mga bata. So talagang nag-enjoy ang mga bata at naging makabuluhan ng kanyang pagpapakita. Sa pagkakatanda ko, meron akong isang dating student teacher na binigyan ko siya ng isang gabing paghahanda lang siguro. No? Kinaumagahan, kailangan niya magturo. So sa di ko inaasahan, nagawa niyang
ituro ang kanyang lesson plan. Batay sa kanyang lesson plan, nagawa niyang ituro ang kung ano yung sobra pa sa inaasahan ko. I can see that they are really good in preparing their lesson, may it be their PowerPoint presentations. They are really knowledgeable when when they are using technology, the tools, and of course, actually, as a mentor, I am also learning from them with their new innovations that they're also imparting to their cooperating teacher. Palaging natatapos niya ang kanyang banghay aralin at pinapakita sa akin, pinawawasto niya at talagang mahusay naman ang kanyang paggagawa at sinusunod niya naman kung ano yung mga nakita kong dapat niyang baguhin. So, walang problema sa kanyang paghahanda at pagpaplano. Sa aking karanasan, no, lalong-lalo na ngayon sa kasalukuyan, ang isa sa mga critic teacher na aking naobserbahan, andun yung kahandaan mula sa paggawa ng lesson plan, pagbuo ng instructional materials, paggawa ng PowerPoint presentation, at maging sa mga visual aids na ginagamit, hindi lamang doon sa digital, no. Gumagawa rin sila sa kung ano yung dapat gawin kapag walang digital na kagamitan. At yun ang mga bagay na mas hinangaan ko sa mga practice teacher. Maliban syempre sa kahandaan nila sa physical na katangian, okay, naka-lipstick ng red, nakaayos na damit. Ang pinaka-unang-unang talaga na nakita ko na kahandaan sa kanila ay ang paggawa nila ng detailed lesson plan. Dahil yun syempre ang biblia nating mga guro, kung saan ito yung nagiging gabay natin sa pagtuturo. Sa mga lesson plan nila, makikita doon ang malinaw na layunin, maayos nilang naitalakay, na-hit mula sa formative assessment at pagtataya. Pati na rin sa estratehiya na makabago at merong traditional din pero napakaganda. Sa nakikita ko, gustong-gusto ng mga mag-aaral ang kanilang mga practice teacher, mga student teacher. Aliw na aliw sila sa kanilang mga guro na nagmula sa inyong paaralan. At yung ambag na sinasabi ninyo, malaki talagang tulong kasi nga natutulungan nyo kami, napapagaan yung mga trabaho namin mula doon sa recording, sa pagtuturo at sa iba pang bagay. Sa totoo lang, yung mga practice teacher, napagaan nila yung aming trabaho, lalong-lalo na sa akin, especially 6 loads ako so mostly 60 plus students yung meron ako, at napagaan talaga nila kahit sa pagwawasto, nakikipagtulungan na sila sa akin pagdating sa pagwawasto ng mga gawain at syempre pa sa gawa ng mga gawain na tinatala. They are very friendly and open-minded, and they are willing and ready to help. The biggest edge of practice teachers from West Visayas is they really know how to act inside the school. From how they approach the teachers, maybe they're a cooperating teacher or not, or even just the staff of the school, they really know how to greet by simply greeting them or talking to them. So I would say that it is really a great edge because it really shows how they respect the people or the teachers that are working here inside the school. Actually, napakalaki ang naiambag na tulong ng mga student teacher sa amin. Una dyan ay naging magaan ang aming gawain. So, hindi na kami medyo napapagod sa buong maghapon dahil meron na kaming katuwa at naging pinanatili niya rin malinis ang aming silid-aralan. So, bago at pagkatapos ng klase ay tumutulong siya sa paglilinis, hindi lamang sa loob ng silid-aralan, so pati na sa labas. At saka malaki ang naiambag niya rin sa pagwawasto ng mga gawain ng mga bata.
Una-una, matalino, masipag, at yung galing sa pagtuturo na kung saan makikita natin yung kahandaan, yung bang bago ka pumasok sa paralan, alam mo na talaga yung gagawin mo. Siguro yung mga katangiang yon, isa na sa mga rason na ang mga student teacher ay handang-handa na para maging isang ganap na guro sa hinaharap. So in terms of professionalism, so silang lahat, include na yung mga ibang area, lahat sila ay very professional, magalang, at marunong sumunod sa mga instruction namin. So sa kabuuan, silang lahat ay maasahan, magagaling at matatalinong mga future teachers natin. They are confident in their abilities in teaching, and also they are the 21st century teachers who are ready and willing to take place. Sa dyan ay mayroon silang teachable attitude. Kasi yung pagkakaroon ng teachable attitude ay talaga malaki ang maitulong sa pagkahusayan ng mga magiging guro sa darating na panahon. Our practice teachers demonstrate dedication, adaptability, strong communication skills, and a genuine passion for teaching. They are open to feedback and continuously strive to improve. Their confidence, leadership abilities, and care for learners clearly show that they have the potential to become highly effective and inspiring professional educators in the future. Sila yung may puso at pagmamahal sa mga mag-aaral. Kasi yun yung parang pinakaugat para naman maituro mo ng maayos kung meron kang pagmamahal sa mga mag-aaral na matuto sa kanyang mga aralin. Yun lang. So based on my experience, the practice teachers show strong potential as future educators through their dedication, adaptability, positive attitude, and genuine care for our learners. Thank you.